Memory game naman ang palaro natin this week, kung saan ititest ang talas ng memorya ng ating mga kaha sa pag-memorize ng mga ilalatag naming kategorya. At makakasama natin sa kalsada para sa masayang challenge. Aba, bibigyan na natin ng mikropono. Ay, nakalo ko yung bouquet. Charot. Lagot kayo sa content creator at gumaganap na Diyosa sa Black Rider na si Ina Evans. Nabinggo mo ako ba? At eto na nga mga kaaha, ako lang naman ang naatasan today para humanap ng mga game sumalit sa ating memory game for today. Kaso Kuya Drew, mukhang nakalimutan mo yata kung ano ang ating mga category. Hey, oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Eto na. Okay ba? Magkakaroon tayo ng 3 categories. Okay? Color, animals, at Pinoy food. Okay? Simple lang tong laruin. Ilalatag natin ito para sa ating mga kaaha. At kailangan nilang gawin, maalala nila ang sequence o pagkakasunod-sunod ng card sa ilalim ng kategorya. So nasa atin na ang board, kaya naman maglalaro na tayo ngayon at napakadali lang nito dahil para lang tayo nagme-memorize pag nagki-quiz tayo sa school. Kaya naman bibigyan natin ng 1 minuto ang ating mga kaaha para maglaro ng ating memory game. Kaya naman, simulan na natin! Hanap tayo ngayon dito sa park na to. Aba, may nakita akong binibining marikit. Okay, ipasok na ang ating visual aid. Timer starts now. Sa 1 minuto, ayan, titigan mo ng mabuti. Ang ano natin pababa, mula kanan, pakaliwa. Ganyan mga tawag ko sa mga ex ko eh. Sobrang seryoso ni Yumi talaga na natin yung mga kaaha. Competitive talaga. Okay, ngayon, hanggang saan ang kaya mong maalala, simulan na natin. Go! Kalabaw, agila, aso. Okay. Kabayo, tuko. Okay. Palaka, and ayun lang pa. Okay lang, nako, o diba? Hindi pala talaga biro ang magmemorya, lalo na kung yung mga inaalala mo, yung mga kamukha ng ex mo. Alam mo, mas marami siyang nakuha nung hindi sunod-sunod. Feeling ko mas madali mag-memorize kapag ganun kaysa yung chronological. Humanap pa tayo ng mga maglalaro ng ating memory game. Ate! Ba't kayo tumatakbo? Ikaw na lang. Hayaan mo yan, di natin sila bate. Tignan mo muna ang mga ulam na binibenta ko sa aking karinderya. Bulalo, chop suey, lumpiang Shanghai, Okay. chicken inasal, Okay. sinigang, Okay. tortang talong, Okay. pork minudo. Napakagaling ni Elijah. Palakpakan nyo kasi mga klase ni Elijah. Ngayon nga, meron tayo na istorbo ditong napakagandang dalagas. Eto na. Okay, tignan mo na, Maika. Ilaw puti, Okay. rosa, Okay. kayumanggi, Perfect! dilaw, Perfect! Aba! Perfect 5 na! berde, Tama! pula. Is correct! 3 na lang! Naku! Konti na lang! In fairness, sana perfect na yung ito. Itim, Ayan! itim, Perfect. kahel, asul. Ay! It's a perfect score naman talaga, 10 across the board. Ang husay. Matanong ko lang, Maika, anong ginawa mong strategy para ma-memorize mo siya? Kinabisado ko po yung first letter per ano. Ay, ang galing! Ang talino ni Maika, in fairness sa'yo. Dahil dyan, eto ang premyo mo dahil napakainit ng panahon. So tama tayo, Maya, meron kang portable fan. Teka, may gusto pa raw kumasa sa memory game ni Ina. At siya lang daw mag-isa ang lalaban sa 3 pinagsama-samang kategorya. Pero ang gusto niya, reversed para mas challenging. What? Ano bang pangalan niyo? Ako po si AB. Ay, Miss AB, para ka palang blood type. Tignan natin ilan yung kaya niya kasi ako, sino bang gumawa nito? Para merong sama ng loob. Ang hirap! Diyos ko po! Ang dami kategory. Kaya, Miss AB, good luck talaga sa'yo. Timer starts now. Okay, you can look at the board. Okay, ayan, tumunog na ang ating kampana. Kinabahan ako bigla. Asul, rosas, tuko, sinigang, kare-kare,
pinakbet, bubuyog, aso, chicken inasal, kayumanggi, pula, tortang talong, berde, dilaw, kalabaw, agila, Ang galing. 12 uwak, number chapsuy, puti, number 9 lila, 8 pagong, 7 lumpiang Shanghai, number 6 ay itim, number 5 palakak, number 4 kabayo, number 3 kahel, number 2 kagamba, and number 1 pork menudo. Ang husay! Well, Ina, it's a prank. Dahil ang kumasa sa pag-game mo ay isa talagang memory athlete. Grabe, naloloka ako. Napakahusay! Eto, papakitaan ka pa raw niya. This time, dates naman ang involved. Ang taon, 1995. Anong araw ang September 8? Friday, Ah! Ang galing! February 14, 1997. Friday, Ah! Tama na naman siya, Diyos ko naman, ang Valentine's noong 1997 ay Friday din. Feeling ko kabisado niya lahat ng Friday. Hanap tayo na iba. Okay. Anong araw papatak ang Pasko sa December 2025? Thursday, Aba! Talaga nga naman! Yes, guys. Meron talagang mga memory athlete na ginagawang sport ang pag-memorize. Isa na nga riyan si Amy. Pero huwag kayong ma-intimidate. Alam niyo ba na ang memory sport ay isang skill na kayang matutuhan ng kahit na sino? nung high school ako, sobrang makakalimutin ko talaga. Like yung pinaka-backstory nito, nung high school ako, ang tawag sa akin ng mga classmates ko, Lola. Nung nag-college ako, tapos nung nagtatrabaho na ako, na iba, nag-improve yung tawag sa akin. Hindi na Lola. Ang tawag na sa akin, Ulyanin. So, parang mas lalong lumala. And during that time, parang sabi ko, I was around 25 years old already, nakagraduate na ako. Bakit parang ang poor ng memory ko? Thankfully, one of my classmates in college was a memory athlete. Tapos nung nagsusearch din ako sa internet, meron palang mga memory techniques. So, doon ako nag-start maghanap ng community. Inaral niya raw ang skill sa loob ng 6 na buwan. At ito lang nga siya ngayon, kung saan bansa na siya nananalo ng awards pagdating sa memory sports. Kaya naman ang tip ni AB para sa mga gusto siyang gayahin. Para tumalas ang ating memorya, ito yung ibang binibigay kong tips. Very important yung visualization. Kasi majority ng mga tao, visual learners, mas mabilis natin naaalala yung mga information pag kinonvert natin sa pictures. Pangalawa, pwede din natin gamitin yung active recall. Ibig sabihin, pag meron tayong pinag-aaralan, pagdating sa dulo, i-review natin agad sa mind natin. Pwedeng ipikit natin yung mata natin. Isa pa sa tips ni AB ang paggamit ng chunking method. Ibig sabihin, kung mahaba na ang bagay na kinakamisado natin, pwede itong hatiin sa maliliit na parte. Kunwari, sa 11-digit cellphone number, pwedeng kabisaduhin ito by group. Alam niyo ba na ang pag-memorize ng isang bagay nagiging possible all because of connections? Kapag may tinatandaan tayo, bumubuo ng mga koneksyon ang neuron sa ating utak. Nagkakaroon ng mga bagong circuits sa pagitan ng ating mga nerve cells. Now imagine, bawat isa sa ating 100 billion nerve cells sa utak ay kayang lumikha ng 10,000 connections. Pero syempre, may factor dyan kung bakit lumalakas o humihina ang memorya natin. Yan ay ang exposure. The more we're exposed to something, the stronger the connection. Sa kabilang banda, kapag sandali lang tayong na-expose sa isang bagay, mas malaki ang tendency na makalimutan natin to kagad. Ngayon, may bago na akong bisyo. Mag-memorize na rin ako ngayon. Memorize ko lahat ng may utang sa akin.